ng wika. So, nasa Aralin 2 na tayo. Kabanata 1, Aralin 2. So, meron akong activity dito, isang pagbabalik tanaw lamang na pagbabalik tanaw sa mga nakaraan nating napag-aralan noong first sem or sa Phil 111. So, magbibigay ako ng 4 picks 1 word dito. And then, upaunahan kayo ng sagot, doon nyo siya itatype sa in-call message. Siyempre, yung unang makakasagot ay may mga karampatang puntos na makukuha. So, paunahan na makikita. So, ready na kayo? Ayan na. First picture. So, anong picture ang inyong nakikita? Doon ko lang titignan ang mga sa in-call message. Doon ko titignan kung sino yung mga unang nakasagot. Okay, very good. Meron na tayong una. Buena mano, wika. Tama si Miss Rockwell Sharina. Rockwell Sharina. So, next ay so, tama yon ang wika ang pinapahiwatig nun. So, next picture. So, ilagay nyo lang yung sagot niya. Paunahan lang doon sa in-call message. So, ano ang ipinapakita ng nasa picture, yung sa 4. So, sige, wala pang nakasagot. Another clue is, ano siya, sentence siya. So, panahon ng, yan ang clue ha. So, i-ano nyo na lang, panahon ng blank. Panahon ng blank. Dapat kompleto. Okay, tama na si Mr. De La Cruz Reno. Ito ay panahon ng Amerikano. So, sa pagkakaalam natin, sa panahon ng Amerikano, 'di ba? 'Yun ay yung panahon na sinakop tayo ng mga Amerikano at ang pangunahing wika natin sa panahon na iyon ay ang wikang Ingles. At ang ginagamit na alpabeto ay yung English alphabet. So, ang pangunahing mga wika at ang pangunahing salita na ginagamit natin sa panahon na iyon, pati ang tinuturo sa ating mga Pilipino ay ang wikang Ingles. Kaya nga kung napapansin ninyo, yung mga mga lolo ninyo o lola ninyo na nakaabot sa panahon ng Amerikano ay masyadong mas maganda at napaka-fluent mag-English dahil ang mga itinuturo sa panahon ng Amerikano ay purong Ingles. So, very good si De La Cruz Reno. Next ay ayan. So, pareho pa rin. Ang clue is panahon ng. Sino kaya makakauna? Okay, meron na tayo. Panahon ng Kastila, si Rachel May Mansilla. Rachel May Mansilla, tama. Mansilla, ito ay sa panahon ng Kastila o panahon ng Espanyol. So, syempre, sa panahon ito yung panahon kung saan nasakop tayo ng mga Espanyol. So, ang ating pangunahing alpabeto na ginagamit ay yung abecedaryo at ang wikang ating ginagamit ay ang wikang Kastila. So, hindi tayo tinuluan, unfortunately, hindi tayo tinuluan ng mga Espanyol sa pagsasalita ng Kastila, pero natuto tayo na sa atin lang. So, next ay ito. So, next. Sino pa? Okay, clue for this 4 picks 1 word ay tao siya. Tao. Si Rizal ba ang okay, meron na. Si Michelle Salomon. Salomon? Oo. Michelle Salomon. Si Jose, tao ay, ang nasa 20 pesos ay si Manuel L. Quezon at hindi si Jose Rizal. So, tama si Michelle Salomon. Ang nasa
ito ay si Manuel L. Quezon. Ang pinapahiwatig sa mga litrato ay si Manuel L. Quezon. So, si Manuel L. Quezon ay isang nagkaroon ng malaking kontribusyon sa pagpapatupad ng ating wika. Kaya siya ang tinawag na ama ng wikang pambansa. Kasi nga siya yung nagsabi na kung walang sariling wika ang Pilipinas, hindi tayo maitawag na isang bansa. Kaya siya yung nagpatawag ng mga tao para magboto kung ano yung gagamitin na wikang pambansa sa Pilipinas. So 'di ba, una naging Tagalog, na naging Pilipino at naging Filipino. So si Manuel L. Quezon ang pinakapunot dulo nun. Susunod at panghuli na ito, ang huling question. Okay, very good. Ali, bata. Tama si Miss Mancilia. Mancilia pa rin. Mancilia Rachel ang nauna. So, ito ay tinatawag na alibata o mas kilala sa tawag na baybayin. Ito yung mga sinaunang panulat ng ating mga ninuno o panulat ginagamit ng ating mga ninuno. So, ngayon ay alamin na natin, dumako na tayo sa ating pinaka-main talaga na pag-aaral sa araw na ito. So, yun ay isang pagbabalik tanaw lamang ng mga nakaraang aralin. So, dumako na tayo dito. So, si Noam Chomsky, siya ay ipinanganak noong 7 ng Disyembre 1928. Isa siyang Amerikanong linguistika at tinaguriang ama ng modernong linguistika. Siya yung nag-aral at nagsabi na ang lahat ng tao ay may LAD or Language Acquisition Device. Ibig sabihin na pagkapanganak pa lang sa atin, meron na tayong sariling wika at meron na tayong alam nating acquire ng wika sa paligid natin. Kahit hindi tayo turuan sa pagsasalita, malalaman natin to. Siya si Noam Chomsky ang nagbigay ng, kumbaga, nag-pioneer or nag-introduce ng pag-aaral na ito. Kaya nga, meron ding pag-aaral. So, dito din nag-ugat yung pag-aaral na mayroong universal language yung mga baby. Diba? May mga sarili daw silang salita na magkakapere-pareho. Nagkakaiba lang. Siyempre, kapag natututo na silang magsalita ng kanilang mother tongue o yung mga wikang sinasalita ng kanilang mga magulang or yung mga tao na nasa kanilang paligid. So, kahit daw hindi tayo turuan ng tao magsalita, matututo pa rin tayong magsalita dahil likas na sa atin ang makaka-acquire or matututo ng mga salita. So, si Noam Chomsky ang nag-introduce na. So, ito naman ang mga libro na nailimbag na nagkaroon ng malaking kontribusyon sa ating wikang pambansa. So, ang mga librong ito ang naging pundasyon sa grammar o sa balarila ng wikang Pilipino. So, ang una ay yung salitika ng wikang pambansa. Ang naglimbag nito ay si Mendoza de Leon, Aurelio Alvero or mas kilala sa kanyang pen name na Magtanggol Asa, at si Jose Sevilla. So, dito yung sasalita ng wikang pambansa para yung mga sayings or mga kasabihan ng wikang na nakikita sa wikang Filipino. Naglimbag naman si Ricardo Mendoza ng pag-aaral ng katutubong abakadang Pilipino. Pinadaling pag-aaral ng katutubong abakadang Pilipino. So, dyan niya inilambag kung ano ba yung mga ibig sabihin ng baybayin o yung ng alibata, kung ano ba yung mga simbolong pinapahiwatig ng bawat letra ng alibata. Si Guillermo Tolentino naman ang naglimbag ng aklat ng Baybayin a Syllabary. So, siya ang nagbigay bago pa na ilimbag ni Ricardo Mendoza
ni Ricardo Mendoza ang pag-aaral ng katutubong kabakadang Pilipino, naglimbag na si Guillermo Tolentino ng aklat na pinamagatang Baybayin at A Celebrity. So dito, binigyang linaw ni Guillermo Tolentino ang bawat karakter ng alibata. So dyan niya, sa librong yan, binigyang parang nagbigay siya ng mga simbolismo sa bawat karakter ng bawat baybayin. So isa na doon, yung halimbawa ay yung Bathala and Our Baybayin. So nagbigay siya ng example or halimbawa sa salitang Bathala. So ito yung isa sa kanyang halimbawa doon sa Bathala. So ang Bathala, alam naman natin na ang Bathala, ito ay tawag sa Diyos ng sinaunang Filipino, 'di ba? Kumbaga pinaka-highest God sa mga ninuno natin o sa mga sinaunang Filipino, kasi nga merong maraming Diyos-Diyosan silang pinaniniwalaan, pero si Bathala ang pinakamataas. Kumbaga, kung sa Greek mythology pa, kapantay ni Bathala si Zeus. So alam niyo naman yung Greek mythology, di ba? So si Bathala at si Zeus, kapantayan siya. So parang pinakamataas si Bathala. So ito yung nakikita niyo dyan sa aking screen. Yan ang pagkakasulat ng Bathala sa Baybayin. So, ang ibig sabihin ng ba, ang ipinapahiwatig daw niyang ba, ay babae. Kasi nga, yung baliktad na heart, parang nag-represent ng genitals ng babae. Samantalang ang la, ay nagpapahiwatig ng lalaki kasi yung formang ng la sa baybayin ay parang genitals ng lalaki. So, alam niyo naman yung ano ang genitals, diba? Hindi ko na sabihin. So, kung hindi nyo alam, paki-research na lang kung ano yung genitals. Huwag nyo nang ipasabi sa akin. Next ay yung hangin. So, ang hangin ay parang yung S na nagahiga. So, yan ang representation ng hangin. Kasi nga, di ba pag mag-drawing tayo ng hangin, parang ganyan yung movement ng hangin daw. So, kaya yan siya, nag-represent ng hangin. Ngayon, kaya naging ganyan ang pagkakasulat ng Bathala. Kasi daw, di ba, ang ibig sabihin ng ha ay hangin o hininga, kasi nga si Bathala ang nagbigay ng hininga sa babae at lalaki. So katulad din ng alam natin na story sa Bible, ang babae rin ang kaya babae ang nauna kasi babae ang unang ginawa ni Bathala bago ang lalaki. At kaya niya kina-connect, kaya ang ha ay nasa gitna, yung parang S na nakatumba. Kasi nga, siya ang nag-connect sa babae at sa lalaki sa pamamagitan ng pagbibigay niya ng hangin sa dalawa. So, yan ang ginawang simbolismo ni Guillermo Tolentino sa kanyang akda. So, naintindihan ba? Ngayon, ngayon, sino makapagsasabi kung ano ang pagkakapareho ng text messaging sa alibata? Kasi nga marami, ayon sa pag-aaral, malaki daw ang pagkakahintulad ng text messaging sa pagsulat ng baybayin. So, sino yung makapagsasabi nito kung ano ang pagkakapareho ng alibata sa text messaging? Okay, yes, Miss Michelle Saloman. Sa paanong paraan? Example lang, example. Yes po. Very good. So, yan ang pagkakapareho ng alibata sa
text messaging. Kasi nga, yung alibata, so napapansin nyo dito, ibabalik ko doon sa screen na, yung mga simbolo na yan lang, yan yung baliktad na heart, yung S na nakatumba, at yung T na parang wave. Ang gina-represent lang yan ay letter, katulad nitong sa baliktad na B, ang nag-represent niyan ay baliktad na heart pa lang, nag-represent niyan ay letter B. So, pero ang pagkakabasa lang yan ay ba. So, parang tatanggalin natin na siya, BHL lang yung representation ng mga simbolo. So, katulad din sa pagte-text, kasi nga, minsan, diba, dahil tipid nga yung sa number or sa letra na ating gagamitin. So, hindi dapat, minsan, tinatanggalan natin ng vowels or ng katining para mapaikli yung mga salita, pero may intindihan pa rin. Halimbawa, kapag ang gusto kong i-text sa inyo or i-message sa inyo ay pupunta ako sa bahay. So, magiging, tatanggalin ko yung letter U at AHY. So, magiging pupunta ako sa bahay. So, nagkakaroon ng pagtatanggal ng mga letra. So, dyan nagkakaroon ng pagkakapareho sa alibata at text messaging. Kasi nga, magkaparehong konsepto ang ginagamit. Kahit nagtatanggal tayo ng mga vowels, maintindihan pa rin natin kasi nga alam natin kung anong dahil sa pagpapantig na ginagamit. Ngunit, nagkakaroon lang ng pagkawasak ng balarila at yung confusion para sa mga estudyante kasi nga minsan ang mga estudyante katulad ninyo, 'di ba? Minsan kasi hindi naman lahat, pero halos ang iba sa inyo ay nagkakaroon ng pagkakamali sa paggamit ng mga salita na hindi na kapag ang formal na sanaysayang yung sinusulat, ang niya ay ginagawa ninyong niya. Yung imbis na ang spelling nyo is N-I-Y-A, ginagawa ninyo siyang N-Y-A. So, mali yan siya kasi nga hindi yan siya tanggap sa Filipino dictionary. So, hindi siya pwedeng gamitin kasi nga wala yan siya sa Filipino dictionary. Katulad din ng siya. Imbis na ang dapat nyo gamitan is S-I-Y-A, ginagamit nyo ay siya. Tinatanggal nyo ng I na hindi naman dapat kasi nga wala yan siya sa balarila ng Pilipino. So, yan yung mga problema ng estudyante natin. Isa pang problema, kaya nagkakaroon ng pagkawasak ng balarila ay halimbawa nito, yung paggamit natin ng Taglish. Hindi naman masama ang magamit ng Taglish kasi nga tanggap naman yun ngayon. Lalong-lalo na kapag walang karampatang kahulugan ito sa Filipino. Pero, nagkakaroon ito ng pagkawasak dahil sa paggamit ng mga salita. Halimbawa nito, itong makikita ninyo sa screen, itong pupunta ako sa house. So, ang ibig sabihin ay pupunta ako sa house. So, ang alam naman natin kung ano ang house, di ba? So, alam natin ang house ay bahay. So, pero, kung sa English, wala talagang salitang house. Sa Filipino din, wala ding salitang house. So, wala talaga siya sa parehong salita, Filipino at English. Wala rin siya sa Hiligaynon. Wala din siya sa Bisaya. So, para lang talaga siya sa pan-text messaging. Kaya nagkakaroon ng pagkawasak sa balarila kasi nga nagkaroon ng panibagong salita na wala naman talagang ibig sabihin. Pero kapag babasahin nyo or gagamitin sa text message, maintindihan natin siya kasi nga ang ibig sabihin namang house ay yung bahay. Ngayon, alamin natin ang dito rin, daw, raw, doon, roon, dito. So, napag-usapan na natin ang araling ito noong nakaraan sa nakaalala lang doon sa first sem. Pero, magbalik tanaw lang tayo ng konti. So, ang din, rin, daw, raw, doon, roon, dito, unahin natin ang din, daw, doon, dito. Ito
isusunod lamang sa mga salitang nagtatapos ng katinig. Halimbawa, nasa simbahan din si Ana. So, ang sinusundan ng din ay ang salitang simbahan. Ngayon, tingnan natin ang pinakahuling letra ng simbahan. Ito ay nagtatapos sa letrang N. So, ang N ay katinig, kaya naman ang dapat nating gamitin ay ang maaring din, daw, doon, dito ang ating gagamitin. Ngayon, sa rin, raw, roon, rito, kapag ang sinusundang salita ay nagtatapos naman sa patinig, ibig sabihin sa vowels. Halimbawa nito ay nasa sala rin si Juan. So, ang sinusundan ng rin ay sala. At ang salitang sala, ang pinakahuling salita niya ay ang letter A na isa sa mga letrang nasa patinig o vowel. So, ang maaari nating isunod ay ang rin, raw, roon, rito. So, yan ang klasifikasyon ng paggamit ng din, rin, daw, raw, doon, roon, dito, at rito. So, nagkakaintindihan ba? Okay, mahusay. Ngayon, dumako tayo sa pagkakaiba-iba ng Tagalog, Pilipino at Filipino. Sino ang nakakaalala kung ano ang pagkakaiba ng Tagalog, Filipino at Filipino? Sino ang makapagsasabi? So, okay, so may mga mali lang siya doon, pero okay na yun. Narinig ko na yung dapat natin sa Tagalog. So, hindi nyo talaga natandaan lahat, no? So, hindi nyo natandaan yung palagi kong sinasabi sa inyo na ang Tagalog, ito ay umiiral na dialekto sa Pilipinas. So, tama yung sinabi ni Miss Lahay-Lahay kanina sa Tagalog, dialekto na pinagmulan ng ating wikang pambansa. So, medyo mali lang siya doon sa may Pilipino at Filipino. So, doon sa ang Tagalog, ito yung mga kampantay, katulad ng mga dialektong Hiligaynon, dialektong Cebuano. So, kapantay siya ng mga dialektong umiiral dito sa Pilipino. So, kagrupo sila ni Hiligaynon, Cebuano, Ilocano, Pampangueño. Yan si Tagalog. Ang Pilipino, yun yung mga mamamayang nakatira sa Pilipinas. Samantalang ang Filipino, nagsisimula sa letter F, yan yung pambansang wika natin. So, klaro ba? Klaro? Okay. Okay, so move on na tayo kasi klaro na. Bago tayo magsimula sa Aralin 3, meron ba kayo mga katanungan patungkol sa pag-aaral sa Aralin 2? Meron ba kayo mga question doon or hindi nyo naintindihan? Okay na? Kung wala naman kayo mga katanungan, magpatuloy tayo sa Aralin 3. So, tungkuling wika. So, ayon kay James D. Valentin, ang wika daw ang pinakapagkain ng ating utak. So, kung walang wika, hindi tayo matututo. At ang pinakapangunahing pagkain o pinakapangunahing nutrisyon ng ating mga utak ay ang knowledge or yung mga So, hindi natin malalaman o hindi tayo magkakaroon, hindi tayo matututo kung wala tayong alam na wika. So, bago nga tayo matutong magbasa at magsulat, syempre, dapat matutunin tayong magsalita. So, parang 50% nga, ayon sa studies 50% ng mga taong nagkakaroon ng Alzheimer's na sakit
ay yung mga hindi masyadong nagsasalita, hindi masyadong nagbabasa. Kasi nga, kapag palagi kang nagbabasa, ibig sabihin, very active ang brain mo. So, kapag active ang brain mo, um, matagal siyang, kumbaga, hindi siya kakalawangin. Parang ganun ang mangyayari kasi ang brain ay para ding makina. Kung hindi mo gagamitin, hindi siya magiging matulis. Ganun, parang ganun. Yan ang ating utak. So, ayon sa aklat ni Belbes et al., so meron siyang nilimbag na aklat. So, meron daw siyang nilista siyang mga tungkuling pangwika. So, ito yung mga tungkulin ng wika para sa kanya. Sa pag-aaral to siya ni Belbes. So, meron siyang 5 tungkuling pangwika. Ang una ay yung tungkuling gampanan ang mga obligasyong sosyal. So, ito yung pakikipagkapwa-tao mo, pakikipag-usap mo sa iyong mga kaklase, yan ang obligasyong sosyal. Kakayahang makipagpalitan ng kabatiran or yung exchanging ideas, katulad na nangyayari ngayon. Habang nagbibigay ako ng mga ideya sa inyo, nagbibigay din kayo ng mga ideya para na ma-share ninyo sa inyong mga klase at para sa akin. Tungkulin din ng wika ang maka-impluwensya ng kapwa. Tungkulin din itong tumugon sa pang-araw-araw na pangangailangan. At tulad ng kung gusto mong kumain, paano mo masasabi na nagugutom ka? Siyempre, pangunahing pangangailangan ng tao ay ang pagkain. So, paano mo masasabi na gutom ka? Siyempre, kailangan mong sabihin kung ano ang gusto mong kainin, kung nagugutom ka na, ganon. At tungkuling pangkatauhan. So, yung mga nabanggit na 1, 2, 3, 4, yan yung mga tungkuling pangkatauhan. Yung pakikipagkapwa-tao, pakikipagpalitan ng kabatiran, at pagka-impluwensya sa kapwa. So, yan yung pag-aaral ni Belbes tungkol sa tungkuling pangwika. Pero, iba naman ang nasa kay Gordon Wells. So, kay Gordon Wells naman, tungkulin ng komunikasyon naman ang kanyang napag-aralan. So, sa kanya naman, hindi mahihimay niya kung ano ba yung mga tungkulin ng komunikasyon na ginagamit natin sa pang-araw-araw at ginagamitan natin ng wika. So, tandaan ninyo sa aking magiging examination, kasi nga malapit na tayo mag-exam. So, tandaan ninyo yung mga halimbawa ko sa gawi ng pagsasalita. Kasi nga, mayroon akong, kunwari halimbawa, ang aking examination ay anong uri ng tungkulin ng komunikasyon ang naganap sa pag-uusap. Ngayon, naglagay ako ng, pwede ka bang makausap? So, anong tungkulin ng komunikasyon ang pangungusap? So, ang ilagay nyo ay letter A, pagkontrol sa kilos o gawi ng iba. So, ang pinaka-importante ay tandaan ninyo yung gawi ng pagsasalita. So, ngayon, himay-himayin natin ang tungkulin ng komunikasyon. Una ay ang pagkontrol sa kilos o gawi ng iba. So, ang gawi ng pagsasalita nito ay yung pakikiusap, pag-uutos, pagmumungkahi, pagbibigay babala, pagtanggi, at pagpupunyagi. So, yan yung mga gawi ng pagsasalita na nakapabilang sa pagkontrol sa kilos o gawi ng iba. Next ay yung pagbabahagi ng damdamin. Ang gawin ng pagsasalita naman ay yung pakikiramay, pagpuri, pagsang-ayon sa pahayag, pasalungat, at paninisi. So, yan ang mga halimbawa ng gawi ng pagsasalita na sa pagbabahagi ng damdamin. Dito naman tayo sa letter C o pagbibigay o pagkuha ng impormasyon. So, dito naman, ito yung pag-uulat, pagpapakilala, pagtutukoy, pagtatanong, pagsasagot. So, parang lahat ng mga pangungusap na kumakalat ng impormasyon ay napapabilang dito sa letter C. At ang panghuli ay ang pagpapanatili sa pagkikipagkapwa-tao, pagkakaroon ng interaksyon sa kapwa. Halimbawa nito ay pagbati, pagpapakilala, pagbibiro, pagpapasalamat, paghingi ng paumanhin sa iba. So, maaaring
Ang pagbati ay magandang umaga, kamusta ka na? O, ganyan. Salamat ang under din sa sila lahat sa pagpapanatili sa pakikipagkapwa-tao o pagkakaroon ng interaksyon sa kapwa. At hanggang dyan lang ang ating aralin sa araw na ito. So, meron ba kayong katanungan? So, sino ang may katanungan? So, clear na lahat? Clear na ba lahat?